Ayun, so good day sa inyo guys. So pag-usapan naman natin yung ating stock rights offering po dito kay Sir Tech. So medyo delay yung video natin sa kanya, pero marami nga nag-request kasi nga medyo nakakalito siya ng konti. Gawa nga po ng meron siyang bonus detachable warrant. So ano ba itong mga to? Plus yung ating stock rights offering naman sa kanya. So nakita natin yung price action ni Sir Tech is hindi maganda sa ngayon. So medyo nag-drop yung ating prices in reaction nga po dito sa ating paparating na SRO naman sa kanya. So para mas maintindihan pa natin, so i-discuss natin kung ano nga ba itong dalawang item natin. Kasi dalawa to guys SRO tsaka yung bonus detachable warrants naman natin. Okay? Ayun, so pag-usapan nga natin guys itong ating SRO dito po kay Sir Tech. So malapit na kasi July 2 yung ating pinaka-ex date sa kanya. So marami ang nalilito para dito sa kanyang bonus detachable warrant. So ako din naman nung unang binasa ko siya, medyo nalilito din ako sa kanya kaya nagtanong-tanong tayo sa mga kasama natin. So anyway, meron tayong mga nakuhang explanation sa kanya. Tingnan po natin kung ano yung meron dito sa ating detachable warrants naman sa kanya, okay? So as usual guys, bago tayo magpatuloy sa kanya, so don't forget to subscribe po dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So, meron tayong mga daily uploads dito sa ating channel. And then, kasama po itong mga ganito, pag meron tayong hindi masyadong maintindihan, inaaral natin siya and then yun naman yung sinishare ko sa inyo. Pero, disclaimer lang dito po sa mga information na binibigay natin. Personal study kasi ito. So, pwedeng magkamali tayo sa interpretation. So, hindi naman tayo financial analyst talaga or yung mga accountants na nakakaintindi ng maigi dito sa ating mga terminology. So kung ano yung pagkakaintindi natin habang inaaral natin siya, yun po yung sinishare ko naman sa inyo. Kaya maigi, so magbasa pa tayo, mag-research sa mga kakilala natin or dun sa mga brokers natin, baka meron pong sila information with regards po dito sa ating binablog naman sa kanya. Okay? So anyway, umpisa natin ulit dito sa ating stock rights offering. So last time na-inform ko na kayo dito sa ating ACE and SRO, pero reviewin ulit natin siya. So ang sabi dito, it gives existing shareholders securities called rights, which will give the shareholders the right to purchase new shares. So mga bagong shares po yan na i-release ni Sir Tech at a discount. So mas mababa to the market price on a stated future date. So kino-compute po niya yan. So meron siyang discount. 60 days yung nabasa ko sa kanya. So titignan niya yung kanyang VWAP and then magbibigay siya ng discount and then yun po yung magiging final price po ng ating SRO naman sa kanya. Okay, so bakit ginagawa ito ng ating mga companies? Companies issues stock rights offering to raise money when they need it. So pandemic pa rin naman guys, so kailangan po ng ating mga companies para po mapagpatuloy nila na maayos yung kanilang business or ito nga is ma-expand niya po yung kanyang mga businesses naman. So sometimes rights offerings present disadvantages. So ito yung ayaw ng mga shareholders sa kanya to the issuing company and existing shareholders. Shareholders may disapprove because of their concern with dilution. So mag-offer siya kasi or maglalabas ng bagong shares, secondary shares dito sa ating market. So magkakaroon ng flooding, sabi nga nila, ng mga additional shares. Siyempre, yung share value ng ating stock. Siyempre, yung value po ng ating stock, bababa siya kasi nga meron siyang additional na shares naman sa kanya. Okay, so ito po yung details ng SRO nitong si Sir Tech. So medyo mahaba yan. So pwede mo pong i-pause tong video natin para mas mabasa mo na maigi po yung ating mga SRO sa kanya. Pero meron na tayong summary kasi okay na nga po yung SRO na to at ito nga po yung pinaka-details niya. So ang pinaka-title talaga natin sa kanya is Stock Rights Offering with Bonus Detachable Warrant and Underlying Common Shares. So kung titignan mo yung distribution ng ating mga shares sa kanya, so dalawa yan. So meron tayong SRO, so alam natin kung paano yan, or kung hindi mo pa alam is okay lang, tuloy mo lang yung panunod sa kanya. And then yung medyo nakakalito sa karamihan sa atin is yung ating bonus detachable warrants and underlying common shares. So tignan muna natin siya. So dito po sa stock rights offering, meron siyang i-offer na 249 million shares. So ito yung ayaw ng mga existing shareholders kasi kumbaga magpa-flood ng mga shares sa market. So kung wala masyadong sasalo sa kanya, magkakaroon yung tinatawag natin na dilution. So meron siyang entitlement ratio dito. Ang nakalagay sa kanya is 1 right is to 1.68 common shares. So mamaya explain natin siya.
And then meron na tayong offer price kasi approved na nga po ng ating Philippine Stock Exchange. So meron siyang 5.5 pesos per share. So ito yung sinasabi natin na discount. 8.7% discount based on a 60-day volume weighted average price naman sa kanya. And then yung offer size niya, pag pinag-multiply mo tong dalawa na to, yung number of shares na papasok, plus yung price natin is around 1.371 billion pesos naman. So medyo malaki din yan. So malaking tulong po sa ating company pag successful po yung ating SRO naman sa kanya. So ito yung sabi natin, medyo nakakalito sa kanya. So anyway, basahin na lang natin para makuha po natin yung mga data na meron sa kanya. Meron siyang detachable warrants. Same din lang yung amount, 249 million. And then yung underlying shares natin sa kanya is 249 million common shares din. So ito yung ating detachable warrant sa kanya. So ang exercise price natin sa kanya is nasa 5.5. So medyo marami yung nalilito sa kanya. Bakit ito? Ang price natin is 5.5 and then meron na naman tayong price dito which is 5.5. So tuloy lang natin yung ating discussions. Pero kung titignan mo siya guys, dalawang item po yan. So meron tayong SRO plus yung ating bonus detachable warrant. So kahit ang medyo nakakalito lang kasi sa kanya yung term na bonus kasi akala mo libre, di ba? So hindi po siya libre kasi meron siyang exercise price na nakalagay naman dito. Okay, so tuloy lang natin yung ating discussions. So ito yung mga important dates po dito sa ating SRO. So na-approve siya last February 5, 2021 with entitlement rights 1 for every 1.68 common share. So pag meron kang 1.68 common share, makakabili ka ng 1 share dito sa ating SRO. So yung price nga is 5.5. And then yung mga dates, so mahalaga po yung mga dates na yan guys ha. So ang pinakamahalaga is yung ating ex-rights date. So kung gusto mo makabil sa kanya, dapat hawak mo siya dito sa until po ng July 2 na ating ex-date. So mamaya, yung mga common questions is isasama din natin siya. And then makakabili lang tayo sa kanya dito sa date na to, July 12 until July 22, 2021 naman. Okay. So, unahin natin yung explanation ng ating entitlement ratio. So, 1 is to 1.68. So, halimbawa, meron ka nang nabili na ngayon na shares kay Tech na 1,680 shares. Yung mabibili mo sa kanyang SRO dates, so yung ating date na nakalagay kanina, makakabili ka ng 1,000 shares naman sa kanya. So, para mas madali yung computation, so kung ilang shares yung makukuha mo sa kanya, yung existing shares na nabili mo bago yung ating ex-date is i-divide mo lang po ng 1.68. So kung ano yung whole number na lalabas sa kanya, yun po yung amount or number of shares na pwede mong mabili dito po kay Sir Tech naman natin. Okay? So kung hindi malinaw, so question nyo lang doon sa YouTube natin, doon sa comment section. And then, sasagutin natin through comments na lang po kung medyo hindi malinaw yung ating computation naman sa kanya. Okay. So last time, marami na nag-question sa mga SRO dates. So si Cole tumulong dati last time. And then, ito yung mga common questions sa kanya. So, hanggang kailan mo hawakan itong si Tech? So ang sabi niya, dapat mong hawakan si Tech, yung shares niya, isang araw bago ang ating ex-date. So hawakan mo po yung ating mga shares sa kanya kung gusto mo mag-avail ng SRO until po ng ating ex-date naman sa kanya. Then next, ang shares na nabili sa ex-date or after ng ex-date ay hindi na entitled sa rights offer. Kaya bibili ka before po ng ating ex-date naman sa kanya kung gusto mo talaga mag-avail ng ating SRO. And then, pwede mo nang ibenta ang shares sa mismong ex-date or after ng ex-date at makakabili ka pa din doon sa ating mga offer dates naman sa kanya. Yan. So, kung hindi pa rin malinaw, so okay lang yan, i-pause mo lang and then basahin mo ulit yung ating mga explanation naman sa kanya. Okay? So, punta tayo dito sa bonus detachable warrant. So, ano ba to? So, okay na tayo sa SRO, di ba? So, meron na tayong experience kay ASN. Ano naman tong tinatawag natin na detachable warrant? So, what is a detachable warrant? So, galing po kay Investopedia. It is a derivative that is attached to a security which gives the holder the right to purchase the underlying asset at a specific price. So, meron din siyang price within a certain time frame. So, bukod dun sa mga dates na nakalagay po dun sa ating SRO, hiwalay din po yung date nitong si bonus detachable warrant. Pero para maging entitled ka sa kanya, dapat
meron ka na pong hawak doon sa ating SRO. So magkadikit sila. So kaya nga sabi niya, derivative ito na naka-attach po sa ating security. So meron kang karapatan na bumili ng shares ng isang stock sa specified na price sa loob lamang ng specified na dates. So iba po yung date neto as compared po doon sa ating SRO. So kung bibili ka po ng ating bonus detachable warrants. Okay, so bakit natin nasabi na hiwalay itong si bonus detachable warrant as compared doon sa ating mga nabili doon sa ating SRO naman? So meron kasi tayong isang example dito sa ating PSE market, si LR at saka si LRW. So meron din siyang warrants itong si Leisure and Resorts naman natin sa kanya. So anyway, ganun yung expectation natin na pwedeng mangyari dito kay Certec po natin once mag-start na po yung ating SRO sa kanya. And then mag-start na po siyang mag-distribute ng kanyang detachable warrants. So, and then makita mo dito sa kanyang prospectus din naman. So hiwalay na malilist po itong ating bonus detachable warrants to be listed at and traded on the main board of the Philippine Stock Exchange. And then yung ating mga warrants, pwede na natin siyang ma-exercise within the first 2 trading days of each month beginning on the 12th month. So ibig sabihin guys, hawakan mo ng isang taon itong ating rights dito sa ating bonus detachable warrants. And then after 1 year, pwede ka na makabili dito sa ating warrant shares sa kanya gamit nga yung price na 5.5 pesos naman sa kanya. And then exercisable siya until the 36 month from the issue date naman natin. So maganda to kung yung ating warrant share price sa kanya during that time after 1 year is mataas na siya. So kasi ito maglilist siya 5.5 pesos per share. So kung umabot siya ng 10 pesos per share, makakabili ka after ng 1 year, 5.5. So malaki yung discount mo sa kanya. Ang problema lang dito guys, pag hindi maganda yung ating company, so siyempre yung ating warrant prices sa kanya, pwedeng bumaba. So mag-start siya, halimbawa 5.5, and then hindi maganda yung galaw ng ating company, siyempre yung value niya bababa. So pwede mo siyang i-exercise, pwede mong hindi i-exercise yung pagbili naman sa kanya. So kasi kung lugi ka, bakit ka naman bibili ng warrant sa kanya pagdating ng after 1 year naman? Okay, so sana medyo malinaw yung explanation natin. And then, pwede mo ding basahin to. So, sinabi din niya, well, the bonus detachable warrant shall be issued free of charge. So, nung una, akala ko libre na ibibigay nitong si Certec natin, si detachable warrants natin sa kanya. The warrant holder is required to tender the full amount of the exercise price, which is yung ating 5.5, during the exercise period in order to exercise the rights under the bonus detachable warrants naman. So yun nga, ma-exercise mo lang siya after 1 year pa. So antay mo pa na 12 months bago ka po maka-start na bumili sa kanya at 5.5 pesos. Pero sabi ko nga sa inyo guys, kung yung existing price natin sa kanya is mababa sa 5.5, so no need to buy na kasi malulugi ka naman pag bumili ka at 5.5 naman sa kanya. So yung tentative listing date natin sa kanya and trading date ng ating mga warrants is August 16, 2021 naman. So ngayon, pag nagbasa kayo sa Instagrams natin doon sa ating social media, mapapansin nyo guys, medyo marami yung dismayado dito sa ating bonus detachable warrant sa kanya. So para kasi maka-avail ka sa kanya, meron siyang mga existing procedures na nilatag sa kanyang prospectus. So example, yung papakita ko sa inyo, so yung procedure ng ating application is parang manual siya. So meron kang pupuntahan na lugar dito or ipapasa mo yung requirements mo and then papakita mo yung mga requirements na to sa kanya para maprobahan na yun nga, makakasama ka para maka-avail ka dito sa ating bonus detachable warrant. So, ilalagay ko din yung link ng prospectus para mabasa nyo yung iba pang requirements. So, yung payment natin sa kanya, yung registration. So, parang manual siya. So, yung mga kagaya natin na OFW, wala naman tayo sa Pilipinas, hindi natin ma-avail itong mga to kung hindi natin magawa yung kanya mga requirements unless gagawing electronic po ng ating mga brokers ng ating bonus detachable warrants naman sa kanya. So may konting drawback yung pagkuha po sa kanya. Okay? So yung proceeds po ng ating SRO, so based dito sa kanyang disclosure, the company intends to use the proceeds from the stock rights offer primarily to finance the working capital, so para sa kanyang operations and Certec Advanced Technologies, as well as refinance existing debt or pay out short-term obligations of Certec.
Electronics Corporation. So minsan, pag nababasa kasi natin yung debt payment, so medyo ayaw natin to kasi pambayad utang pala yung proceeds po ng ating SRO. Ang gusto natin makita sa kanya is solely kung kaya niya para sa expansion po ng kanyang business. Tama yon, konting tulong sa operational expenses ng ating company, pero dapat mag-expand siya ng kanyang company naman. Pero dito kasi meron siyang kasama na pambayad utang po yung ating mga SRO proceeds naman. Okay, so yun po yung ating basic explanation naman sa kanya. So sana maintindihan mo. Kung hindi, ulitin mo na lang yung video natin or mag-comment ka dyan sa section po ng ating YouTube kung medyo meron tayong mali na nasabi sa kanya. Okay lang naman. So i-correct po natin yan kasi sabi ko sa inyo, first time ko ding makita yung ating bonus detachable warrants na kasama po ng ating stock rights offering naman. Okay, so sana makatulong po yung ating video at huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating channel. So see you again in my next trading vlog.